everyone! Magandang araw ulit sa inyo. Ako po ang inyong one and only Mama Mia at andito na naman ako for the sumpay. Oo, kung sa Bisaya pa sumpay. Pero kung sa Tagalog ay karugtong ng kwento ni Shera. Pero syempre, oo, mambash na kayo dyan dahil paulit-ulit ang aking damit. Kasi nga, isang araw na recordan lamang po ang isang story. So kapag mahaba ang story, ang dami-dami kong nire-record sa isang araw. Ganun. Anyways, wag na nating patagalin pa. Bumati muna tayo sa lahat. Hi kay Chazi Chai, Lorena de la Cruz, maraming salamat. Hello po kay Aliaga from the province of Nueva Ecija, Rice Granary of the Philippines. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa atin. Hello naman din kay John Patrick Priscillas. Thank you so much. Hello sa mga Prince sa Laudi Junk Shop Boy sa may Puerto Princesa, Palawan City. And happy birthday kay Prince. Maraming salamat, Prince. Sally Buma, hello sa iyo. Kay Ann Mateo, maraming salamat. Welcome back from Jeddah, Saudi Arabia. Maraming salamat. Hi din kay Lady Kim, kay Gemma Villato from Jordan, Gemma Dinoy Villato. Maraming salamat sa iyo. Judith McGovern. Hi din kay Mary Chris Caro, kay LV Lapot, maraming salamat. Margie Flores, Reynaldo De Vera, hello sir. Hi din kay Luisa Jong, maraming salamat. MCLK Homemade Delicacies, maraming thank you sa pakikinig. Maria Fe Pedrejas, hello din kay Candido Cabahog, maraming salamat. Grace Auxilio, hi din kay Marlene Polidario, hi kay Marlene and Greg of USA. Dominic Malilin, maraming salamat. Vigor Trex, thank you so much sa pakikinig. Leonie Manay, Gertrude Siguenza, maraming salamat. At sa lahat po ng nakikinig sa atin, thank you so much po talaga. Hindi na natin patatagalin ito dahil alam kong magtatampo na naman yung iba kapag masyadong mahaba ang ating intro. Kaya eto na, huwag na nating patagalin pa. Nandito na ang paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Hindi ko po alam, pero sadyang tinatago ko na lang po, Mama Mia, ang aking nararamdaman. Hanggang sa nakapagdesisyon akong mag-transfer na sa local college dun lamang sa aming lungsod. Nag-shift rin po ako ng ibang kurso. Nawalan kasi ako ng interest sa previous kong course. Medyo malayo rin kasi talaga yung city mula sa amin. Kaya naman, Mama Mia, malapit-lapit na rin ang inuuwian ko pero kinakailangan ko pa rin mag-boarding house at every weekend lamang ako kung uuwi sa amin. Pero kahit isang beses sa isang buwan ay ayos na rin. Hindi katulad nung nasa city ako, Mama Mia, at naaabutan pa talaga ng mga mahahalagang okasyon bago ako nakakauwi. Ayoko rin kasing mag-uwian araw-araw kasi magastos rin po sa pamasahe. Mama Mia, nung time na yon ay gustong-gusto ng mga kaibigan kong pigilan akong mag-transfer. Pero hindi po ako pumayag. Kasi nga, hindi na rin ako masaya dun sa dati kong pinag-aaralan. Noong mga time na yon, Mama Mia, ay mag-boyfriend at girlfriend na rin si Lina at si Aaron. Si Charlie naman at si Juliet ay friends lang, habang kami naman ni Echo ay friends lang din. Paminsan-minsan ay nagkaka-chat pero paminsan-minsan ay hindi rin. Si Charlie nung mga panahon na yon ay nag-uumpisa na ring magtrabaho habang si Aaron ay hindi pa at wala pa siyang interes na maghanap buhay. Isang umaga, busy ako sa panlalaba ko, Mama Mia, para may babaunin akong mga damit sa aking bagong boarding house na nililipatan. Narinig kong merong tao sa labas. "Oy Charlie, bakit ka andito?" tanong ng mama ko. Mama Mia, nung mga time na yon ay ako busy sa paglalaba pero naririnig ko po ang usapan nilang dalawa. Ako ang hinahanap ni Charlie noon at itinuro naman ni Mama na nasa likod lamang ako at naglalaba. Pumunta dun si Charlie. Nabigla naman ako sa kaniyang gusto, Mama Mia, dahil iminumungkahi niya sa akin na ako raw ang magdala ng paliga namin sa basketball.
Umaayaw talaga ako, Mama Mia, dahil alam kong napakalaking responsibilidad nun. At isa pa, nag-aaral din naman ako at busy ako. Pero ang sabi niya ay tutulungan niya raw ako. Every Saturday and Sunday lang naman daw ang paliga at dun lang naman na mga araw na mabibisi ako. Sabi ko sa kanya ay hindi talaga pwede. Kasi nga masyadong magastos sa pamasahe kung uuwi ako kada linggo para lang sa liga na yon. Sige na, may motor naman ako eh. Susunduin kita dun sa boarding house mo tuwing Biyernes ng gabi. Pagkatapos Lunes ng umaga, ihahatid naman kita doon. Sure ka ba dyan? Tanong ko. Oo nga, pumayag ka na please. Mama Mia, yung pagmumukha niya nung mga panahon na yon ay parang nagmamakaawa sa akin na payagan ko siya sa gusto niya. Pero syempre hindi pa rin ako nagpatinag. Bakit hindi na lang kaya ikaw? Ikaw itong ating SK chairman. Maglalaro kasi ako eh. Ayan, dyan tayo magaling eh. Ikaw maglalaro, samantalang ako mawawalan ng time na mag-cheer kasi nga busy. Sige na, pumayag ka na. Sige na please, ililibre kita pagkatapos. At tuwing meron tayong mga bakante, tuwing susunduin kita o ihahatid kita babalik dun sa boarding house mo, ililibre kita. Yan pala yan eh, ba't hindi ka agad nagsabi? Mama Mia, natawa pa siya sa akin dahil libre lang daw pala ang dahilan kung bakit ako mapapapayag. Siyempre Mama Mia, yun naman talaga ang importante sa akin. At isa pa, naisip ko rin na kapag pumayag ako ay magkakaroon kami ng maraming oras na magkasama ni Charlie. Magkakaroon kami ng maraming pagkakataon na makapiling ang isa't isa nang hindi ko ipinipilit. Siyempre sino ba naman ang ayaw na makasama ang kanyang ultimate crush, hindi ba Mama Mia? Kaya ayon, napapayag na rin niya ako. Tuwang-tuwa naman si Charlie Mama Mia. Ang gusto niya raw talaga ay ako ang magdala ng paliga namin kasi may tiwala siya sa akin. At isa pa raw Mama Mia, matapang raw ako. Kaya naman hindi ako mabasta-basta ng kung sino mang mga players at mga grupo. Yun palang dahilan mo talaga, ang tapang ko. Hindi naman, basta gusto lang talaga kita na ikaw ang magdala. Kaya naman Mama Mia, natapos ang usapan namin na yon. Umalis siya at bumili ng soft drinks at binilhan rin ako ng para sa akin pati na rin snacks. Hanggang sa nagumpisa ng klase, pumunta na ako sa lungsod at syempre dun na ako sa boarding house na tutulog tuwing weekdays. Bago ako umalis sa amin ay hiningi muna ni Charlie ang cellphone number ko para raw makontak niya ako kapag Biyernes na dahil sabay kaming uuwi sa lugar namin. Binigay ko naman ang cellphone number ko Mama Mia. Matagal na kaming magkabarkada ni Charlie pero hindi po kailanman nag-exchange kami ng numbers. Wala kasi talagang rason para gawin namin yon Mama Mia, liban na lamang sa mga panahon na ito kung saan ay dapat magkasabay kaming umuwi sa amin tuwing Biyernes at magkasabay rin kaming pupunta ng lungsod tuwing Monday ng umaga. Medyo naalanganin pa ako sa una niyang mensahe sa akin. Last night while I was on my bed, napatingala ako sa langit. Ang daming bituin. Ang liwanag ng buwan and then suddenly, I noticed. Lord, nasan yung bubong namin? Medyo corny pa pero napatawa niya ako Mama Mia. Pero nag-reply pa rin ako ng huyo. Ano ka ba? Sino pa bang magte-text sa'yo na iba? Mama Mia, natawa ako dahil alam ko namang siya yun. Hindi ako nag-reply hanggang sa bigla naman siyang nag-text ulit. Ang dami mo sigurong ka-text ano? Ang dami mo sigurong pinagbibigyan ng mga number mo. Kasi nagdududa ka pa kung may ibang nagte-text sa'yo eh. Si Charlie to uy. Hi Charlie. Akala ko lang kasi baka wrong send ka. Bakit gano'n naman ang message mo? Bahala ka nga dyan.
Doon nag-umpisang text-text naming dalawa. Aaway agad, Mama Mia. Sa unang Biyernes, hapon na nung nag-text siya sa akin na iintayin niya raw ako sa baba ng boarding house ko kasi may computer shop po doon. Matagal akong nakalabas ng eskwelahan nung mga panahon na yon. Pagdating ko sa boarding house, Mama Mia, ay nakita ko na agad yung motor niyang nakaparada sa baba. Umakyat agad ako sa kwarto ko at saka nagbihis at nagprepare na ng ibang mga gamit na dadalhin ko. Nung ready na ako ay pinuntahan ko na siya sa loob ng computer shop. Mabilis din naman siyang tumayo at umalis na rin kami papunta sa kanyang motor. Ang tagal-tagal mo naman, reklamo niya. Yun ang sinabi niya sa akin, Mama Mia, habang nag-aayos siya ng kanyang helmet at binigyan din ako ng isa pang helmet. Hindi ko yun tinanggap. Tiningnan ko lang siya ng masama. Bakit? Inutusan ba kitang sunduin ako? Excuse me, Mr. SK Chairman, baka nakakalimutan mo. Ikaw ang humingi ng pabor sa akin para ako ang magdala ng liga. Tapos ikaw pa ang nag-present sa sarili mo para sunduin ako every time na uuwi tayo dun sa atin. Tumawa siya, Mama Mia. Talagang natutuwa siya kapag nagagalit ako o nakikipag-argumento ako sa kanya. Joke lang naman, nagsustrong ka kaagad eh. Ayusin mo kasi. Baka gusto mo, sa iba mo na lang ipadala yung liga mo. Ayos lang naman talaga sa akin. Ikaw ba, joke lang talaga yun? Bakit hindi ka makuha sa biro? Inaabot pa rin niya sa akin ang helmet kaya tinanggap ko na yun, Mama Mia. Ayusin mo ang pakikipag-usap sa akin ha, kasi nagagalit at naiinis na ako sa'yo. Baka mahampas kita dyan. Ikaw talaga, Shera, napakasadista mo kahit kailan. Sinuot ko na yung helmet at pinaandar na rin niya yung motor. Yung backpack ko, Mama Mia, ay nasa aking likuran kaya naman sabi niya ay ayusin ko raw ang pagkakadikit noon sa likuran ko. Baka raw mawala. Sa sinabi niyang yon ay agad kong kinuha ang bag ko at inilagay yon sa gitna naming dalawa. Pero nag-react naman siya, Mama Mia. Ayusin ko raw, hindi raw niya sinabing ipagitna ko sa amin. Nag-aaway pa rin kami noon habang umaandar na ang motorsiklo niya. Ang gusto niya kasi, Mama Mia, ay humawak ako ng mabuti sa kanya. Pero ako naman nung mga panahon na yon ay nakahawak lamang sa kanyang damit. Hindi talaga ako humawak sa kanya, Mama Mia. Bagkos ay sa damit niya o di kaya naman ay sa strap ng bag na suot niya rin. Ayoko talagang humawak sa kanyang bewang. Hindi ko naman talaga ginusto na magkadikit kami ng ganito at baka lalo tuloy akong ma-fall sa kanya. Pag-check ko sa side mirror ay nakatingin pala siya sa akin, Mama Mia. Pagkatapos ay ngumiti siya ng pagkatamis-tamis. Ewan ko ba tong lalaking to? Bakit sa konting galaw lang niya ay naaapektuhan na ako? Para kaming mag-boyfriend at girlfriend nung mga panahon na yon. Hanggang sa ganoon ang setup namin sa bawat linggo. Kada Biyernes ng hapon ay sabay kaming uuwi, tapos kada Lunes ng umaga ay sabay din kaming aalis mula sa amin. Hindi nagtagal, Mama Mia, ay naging issue na rin sa lugar namin ang tungkol sa aming dalawa ni Charlie. Kahit yung ibang mga players ay nagtatanong kung kami na raw bang dalawa. May time noon, Mama Mia, na bumili ako sa isang tindahan na malapit sa amin at yung mga marites doon ay nagtatanong na sa akin kung kami raw ba ni Charlie. Deny naman ako ng deny sa kanila, Mama Mia. Ang sabi nila, si Aaron raw ang may sabi, nag-boyfriend ko na si Charlie. Baliw talagang itong si Aaron. Siya pa talaga ang source of chismis sa lugar namin. Pinilit ko ang mga marites na maniwala sa akin na chismis lang ang sinabi ni Aaron at hindi iyon katotohanan. Pero Mama Mia, ininsist pa rin nung isang marites na lagi raw niya kaming nakikita na magkasama ni Charlie. Kaya akala raw nila ay mag-boyfriend at girlfriend kaming dalawa. Bagay naman kayo ni Charlie, Ineng. Tapos pareho naman kayong single kaya ayos lang yun.
Tinawanan ko na lang yon at sinabi ko ang katotohanan na hindi talaga. Sinasamahan lamang ako ni Charlie para iwas sa gastos sa pamasahe kasi nga pinakiusapan niya ako na ako ang magdala ng paliga namin sa basketball. Ah, ganun ba? Akala talaga namin kayo na eh. Tinawanan ko na lang sila, Mama Mia. Ewan ko, siya na ang bahalang magpakalat noon na may ibang girlfriend si Charlie dahil yun ang sinabi ko sa kanya para matigil na lang siya. Hindi kasi siya tumitigil sa panunukso na bagay raw kaming dalawa ni Charlie. Sinabi ko na lang na may ibang girlfriend si Charlie. Kaya naman gulat na gulat ang pagmumukha niya. Medyo masakit yun para sa akin, Mama Mia, ha? Masakit yung thoughts na may ibang girlfriend si Charlie. Pero kahit na gano'n ay wala akong pakialam kesa naman ako ang machismis ng lahat. Pinagpatuloy namin ang ganong setup hanggang sa papalapit na ng papalapit ang aming laro at hanggang sa malapit na rin itong matapos. Nakuha na ang best 4 teams, Mama Mia, at syempre kasama pa rin doon ang teams ni na Echo at Charlie. Pero medyo mahina ang team ni na Charlie nung mga panahon na yon dahil hindi nakalaro itong si Aaron bilang kanilang point guard. May time noon, Mama Mia, na ako ang nag-a-announce kasi nga yung aming announcer ay malatpo ang lalamunan. Ganun talaga siguro. Ganun talaga siguro kapag ikaw ang nagdadala, kapag nakukulangan ka ng mga tao ay ikaw ang dapat na pumalit. Hindi talaga madali ang magdala ng liga, Mama Mia. Kailangan real-time na record sa score, violations, remaining time at shot clock. Si Charlie ay nakikita niya talaga na nahihirapan ako. Pero nakikita ko rin sa kanya na nahihirapan din siya sa pag-assist sa akin. Hindi din naman niya ako pinapabayaan, Mama Mia. Kaya lang focus na focus pa rin siya sa kanyang paglalaro. Napakahilig talaga niya sa basketball. Hanggang sa natapos na nga ang palaro namin at first placer lang sina Charlie. Ako noon, Mama Mia, ang busy sa pagliligpit ng mga scorebook. Kinagabihan, katulad ng nakagawian kapag natatapos ang liga ay may pa-disco po. Ako naman ang nagbantay sa may entrance. Ako ang tigtanggap ng mga entrance fee. Isa lang din po ang mga kaibigan ko sa tigatatak ng mga kamay nung papasok at nakakapagbayad na. Nag-request din kami noon ng mga security para naman hindi magkagulo doon sa aming padisco. Mahirap na at baka hindi na maulit yon. Kaya may mga CVO at CAFGO at mga army noon sa palibot ng disco place namin, Mama Mia. Ilang sandali pa ay may lumapit sa akin na isang pulis dun sa may entrance na siyang aking nakakausap. Habang nag-uusap kami ay bigla na lang may lumapit din sa akin na tiga-basketball team ni na Charlie at sinabing pinapatawag raw ako ni Charlie. Siya raw muna doon ang tatanggap ng mga entrance fee ng papasok. Sabi ko, okay lang. Si Charlie ang palapitin niya sa akin dahil siya naman ang may kailangan. Tumawa lamang yung pulis habang nakikinig sa akin. Umalis naman yung inutusan ni Charlie pero ilang sandali pa ay bumalik ito, Mama Mia, at talagang tiimbagang ipinasasabi raw ni Charlie na lumapit ako doon. Ako naman, Mama Mia, ay lumapit din doon sa kanya dahil alam kong naiinis na si Charlie nung mga panahon na yun. Ano ba? Ikaw naman ang may kailangan, bakit hindi ikaw yung lumapit? Sabi ko sa kanya nung nakalapit na ako. Mupo ka nga rito. Ano bang kailangan mo, Charlie? Sabihin mo na at nang makabalik na ako dun sa pwesto ko. Umupo ka nga dito, sabi. Hay nako, Charlie, ewan ko talaga sa'yo. Bakit, Cher? Ano bang minamadali mong kailangan mo na talagang bumalik dun sa pwesto mo? Meron namang ibang naka-assign na noon. Tumaas ang kilay ko, Mama Mia. Ewan ko pero parang may ibig sabihin siya sa kanyang sinabi. Iba talaga ang pagkakasabi niya nung mga panahon na yon. Ikaw ang may kailangan sa akin, hindi ba?
So bakit kailangan ako ang lumapit sa iyo dito? Mama Mia, bigla pong nag-change ang music at bigla pong naging maingay. Kaya naman Mama Mia, nung mga panahon na yon ay halos hindi ko na rin maramdaman at marinig si Charlie. Tara, sumayaw tayo. Biglang tumayo si Charlie pagkatapos ay hinila ako sa aking kamay papunta sa my stage. Hindi na ako nakapag-react noon Mama Mia at pumayag na lang akong nasa gitna kaming dalawa. Tapos bigla ulit nag-change ng music at naging sweet ito. Bigla niyang kinuha ang kamay ko at nilagay yon sa kanyang mga balikat. Mama Mia, para talagang nabalot ng kaba ang buo kong pagkatao nung mga panahon na yon. Hindi po ako prepare na may ganong pangyayari nung gabing yon. Napakainit ng pakiramdam ko sa mukha ko samantalang yung mga kamay ko ay nanlalamig at nanginginig. Para akong naiihi, para akong natatakot na nagiging masaya. Hindi ko ma-explain yung feelings ko nung mga panahon na yon dahil parang halo-halo na yon. Oo Mama Mia, hinangarap ko rin naman na maisayaw ako ni Charlie. Mula pa noong high school pa lamang ako ay pinangarap ko na siya. Siguro abot na 8 years ang time na mula noong naging crush ko siya. 8 years na akong nag-antay Mama Mia para lang mapansin niya ako. Na hindi lang basta isang barkada kundi parang isang espesyal na babae. Na hindi lang niya ako papansinin para kantsawan kami ng mga tao. Napapansinin niya ako parang isang babaeng babasagin at hindi yung babaeng kanya lang iinisin. Si Charlie na talaga ang naging crush ko simula pa pagkabata. Pero nung time na yon, parang siya na rin mismo ang nagpapakita ng motibo sa akin. Parang tumigil ang mundo ko Mama Mia nung tinitignan ko ang kanyang mukha. Gwapong-gwapo talaga ako sa kanya nung gabing yon. Nung nasa kaligitnaan na ang sweet music Mama Mia, ay bigla siyang bumulong sa akin. I love you. Hindi ako nakapag-react. Hindi ko rin siya naitulak. Wala akong ibang gustong gawin noon kundi ang hayaan lamang siya at hayaan lamang ang mga nangyayari sa aming dalawa. Yun bang ayaw mong matapos ang isang pangyayari sa buhay mo? Ganon Mama Mia. Nakalimutan ko na yung mga chismosa o mga marites na nasa paligid namin. Nakalimutan ko na ang maaari nilang ipalakad na mga sabi-sabi. Dahil ang naging importante lang sa akin nung mga panahon na yun ay ang mga salitang nanggagaling sa bibig ni Charlie. Close na close kaming dalawa ni Charlie sa gitna ng dance floor Mama Mia. Madilim rin at disco lights lamang ang tanging nagbibigay liwanag sa paligid. Pero yung smile niya ay nakikita ko pa rin talaga. Siguro nga dahil memorize ko na ang pagmumukha ni Charlie. Kahit nga nasa malayo siya at nasa bahay lamang ako, ay alam ko at ramdam ko kung paparating na siya. Alam kong marami ang makaka-relate nito Mama Mia. Hindi ba kapag meron tayong crush na tao, ang ginagawa na lang natin ay ine-imagine siya sa bawat sulok ng paligid na ating makikita. Makikita natin siya sa bubong, sa kisame, sa plato, sa mga labahin, sa tubig, ay ewan ko na lang talaga. Kahit anong ginagawa mo ay nakikita mo ang pagmumukha niya. Noong mga panahon na yun, Mama Mia, ay pinagpapawisan na ang mga kamay ko dahil wala akong maisip na isagot sa kanyang mga sinabi. Ang dami kong tanong. Ang dami kong gustong klaruhin sa kanya pero hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Maingay din ang paligid at maingay din yung music kaya naman nahihirapan kaming marinig ang sinasabi ng bawat isa. Nung matapos na ang kanta Mama Mia ay sinabihan ko siyang umalis muna kami sa dance floor at dun muna kami sa may Gedli. Pero nasundan pa ng iba pang sweet music kaya naman hindi niya agad ako binitawan. Tumingin lamang ako sa kanyang mukha habang nagsasayaw kaming dalawa. Napakaseryoso niya. Ewan ko
Pero nasanay na kasi ako na mahilig siyang magpatawa, Mama Mia. Kaya hindi ko alam kung talaga bang seryoso siya o nagbibiro lamang at prank lamang ang mga sinabi niya kanina. Hindi nagtagal ay bigla kaming natawa. Pagkatapos ng ilang saglit ay bigla naman agad kaming naging seryoso. Hanggang sa hindi ko na talaga natiis, Mama Mia. Nagtanong na ako sa kanya. Inilapit ko ang bibig ko sa kaniyang tenga at tinanong ko siya kung seryoso ba siya. Ano sa tingin mo? Joke? Sabi ko. Joke lang ba talaga ang tingin mo sa akin, Shera? Hindi, pero hindi talaga ako sigurado eh. Seryoso ako, Shera. Kailan lang? Tanong ko. Hindi ko alam. Basta alam ko lang hindi na lang barkada ang tingin ko sa'yo. Bakit mo nasabi yun? Kasi nagsiselos ako kapag may ibang lalaking lumalapit sa'yo. Gusto ko sa akin lang ang atensyon mo. Nagsiselos ako kapag may iba kang kausap na lalaki. Lalo na kapag tumatawa ka habang kausap mo ang lalaking yon. Kung may gusto ka pala sa akin, bakit? Bakit mo ako iniinis? At bakit parang napaka-stricto mo sa akin? Ganyan talaga ako eh. Hindi ko kasi alam kung paano i-express ang nararamdaman ko sa'yo. Kaya yun na lang ang ginagawa kong paraan, ang inisin ka. At natutuwa ka naman kapag naiinis ako. Medyo, kasi ibig sabihin nun nakukuha ko ang atensyon mo. Tumawa na lang ako sa sinasabi niya, Mama Mia, dahil may point din naman. Hanggang sa tinanong na niya ako kung ano raw ba ang score niya sa akin. Score? Bakit? Ano bang shinot mo? Free throw? 2 points or 3 points? Yung feelings ko para sa'yo ang shinot ko, pang MVP. Bigla siyang lumapit sa akin at sa pangalawang pagkakataon ay binulong niya sa akin ang mga salitang I love you. Siguro mga 3 inches na lamang ang distansya ng mukha namin sa isa't isa, Mama Mia. Agad kong hinawakan ang kamay niya. Bigla akong naibulong sa sarili ko na kung panaginip man ito, sana gisingin na ako. Pero sa totoo lang, Mama Mia, kung dati ay pangarap ko lamang si Charlie na parang isang fairy tale na napakahirap na magkatotoo, hindi ko akalain na magiging totoo pala siya sa buhay ko. Masayang masaya ako nung mga panahon na yon. Halos tumatalon ang dibdib ko sa sobrang saya. Pero bago ko siya sinagot ay sinabihan ko muna siya na meron akong rules na ipapatupad para sa aming dalawa. Rules? Anong rules yon? Pwedeng maging tayo pero payag ka ba na wala munang makaalam ng tungkol sa atin? Ano? Anong walang makaalam ng tungkol sa atin? Ano ba yan? Bakit kailangang may ganyan? Basta, yan ang kondisyon ko, Charlie. Tayong dalawa na pero dapat tayo lang ang makakaalam ng tungkol sa atin. Hindi dapat makaalam ang barkada natin kahit sino pa sa ating pamilya. Nag-iisip siya nung mga panahon na yon, Mama Mia. Luging-lugi ang kanyang mukha. Ayoko naman ng ganun. Bakit? Ano bang meron kapag nalaman nilang tungkol sa atin? Basta Charlie, ayoko munang may makaalam tungkol sa atin. Napakaraming marites dito sa atin. Gusto ko na parang dati pa rin tayong dalawa. Kapag may kasama tayo, dapat magbarkada lamang tayo. Pero kapag tayong dalawa na, pwede na tayong umakto birang boyfriend at girlfriend. Ayoko ng ganyan. Ayoko ng tinatago ka, tinatago tong relasyon natin. Wala naman silang pakialam sa atin eh. Bakit? Ano bang meron kapag maging tayo, pareho naman tayong mga maayos? Kasi nga ayoko ng chismis. At isa pa, ayoko talaga ng pinagkakaisahan ako. Kinakantsawan ako. Kaya pwede ba? Alam mo naman dito sa atin, di ba? Kapag mag-boyfriend at girlfriend, agad-agad na may kumakalat na baka mabuntisan o baka kung ano pa man. Kaya mas mabuting tayo-tayo muna ang nakakaalam ng tungkol sa atin. Halatang-halata sa mukha ni Charlie na hindi siya masaya sa kondisyon ko, Mama Mia. Sa bagay, sino ba naman ang maging masaya kung itatago ka ng iyong karelasyon?
Pero dahil nga batang-bata pa ako nung time na yon ay ayoko pang malaman na seryoso na ako sa pakikipagrelasyon lalo na ng mga kapitbahay namin. Oh, Mama Mia, 20 years old na si Charlie nung mga panahon na yon habang ako ay 17 pa lamang. Ayaw sana niyang pumayag pero sabi ko, wag na lang maging kami kung hindi siya papayag sa ganon. Hinila niya ako sa madilim na bahagi nung gym na yon, Mama Mia, kung saan walang may ibang tao. Sige na nga, papayag na ako. Papayag na ako para lang di ka mawala sa piling ko. Niyakap ko siya, Mama Mia, at sinabi kong hinding-hindi siya magsisisi. Noong mga panahon na yon ay nag-isip na rin siya ng endearment namin. Yam daw. You are mine or you are mine. Kaya Yam. Yun ang naging tawagan namin. Akala ko talaga ay hindi na mangyayari ang maging karelasyon ko si Charlie pero totoo palang dreams do come true. Mama Mia, nararamdaman ko na talaga ang pag-aalaga niya sa akin simula nung naging kami na. Hanggang sa dumating na kami sa lungsod at pinapababaanan niya ako dun sa boarding house kasi papunta na rin siya sa kanyang trabaho. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay sinabi niyang lagi na raw akong mag-a-update sa kanya at yun naman din ang ginagawa ko. Hinaantay din niya akong umuwi sa boarding house, Mama Mia, at dun siya sa computer shop na mamalagi. Paminsan-minsan ay patago kaming nag-holding hands. Paminsan-minsan nga, Mama Mia, ay kahit na sa iisang computer shop kami, ay patago kaming nagngingitian at naghahalikan. Bago pa lang nagsimula ang aming relasyon ay nakapag-decide na si Charlie na bumalik na siya sa paninirahan dun sa lungsod. Meron kasi silang bahay na pinaparentahan noon, Mama Mia. Sakto naman na umalis na ang tigarenta kaya naman siya na ang tumira doon. Para raw may oras kaming makapag-bonding na kaming dalawa lang. Mama Mia, nagkaroon din kami ng pagkakataon na mag-bonding ng magbabarkada sa isang pool pagkatapos nung laro ng liga. Linggo noon, Mama Mia, nung aming napag-usapan na maliligo kami. Kaya Sabado pa lamang ay bising-busy na ang lahat sa pagpe-prepare ng mga pagkaing dadalhin. Kami pa ni Charlie dalawa ang namili sa palengke ng mga ricado sa gagawin naming mga luto. Nagbuko macaroni din kami. Pagkatapos noon, yung ibang mga pagkain naman ay kanya-kanya kami ng dala. Si Aaron naman, Mama Mia, ay may pinapasabi din siya sa amin at pinapabili. Kaya kami na lang ang bumili dahil nasa amin naman yung budget. Noong umuwi na kami dun sa barangay namin ay naging formal ulit kaming dalawa ni Charlie na parang magkaibigan lang talaga. Papunta kami noon na kukuha ng mga buko dahil sa gagawin naming buko macaroni. Mama Mia, masayang-masaya ako nung araw na ng bonding. Itong aming mga kaibigan ay lagi pa rin kaming itinutukso ni Charlie sa isa't isa. Parang may namumuon na sabi ni Aaron. Kayo na ba? Diretsahan niyang tanong sa amin. Hindi ako ang sumagot pero si Charlie ay sumunod naman na nagsabing hindi. Hoy Charlie! Parang kayo na talaga Kayo talaga, kami na naman ang nakita niyong pagtripan, sabi ni Charlie. Pero hindi natigil doon dahil sabi ni Aaron, hindi raw siya naniniwala sa mga sinasabi namin. Dahil sabi pa nga niya, Mama Mia, malakas daw talaga ang kutob niyang kami ng dalawa ni Charlie. Kanya-kanya kami ng bitbit ng pagkain nung dumating na ang outing namin. 8 motor ang magkakasunod na bumiyahe para pumunta doon sa resort na aming naibook. Mama Mia, kami talagang mga kabataan sa lugar namin basta't si Charlie at si Aaron ang aming kasama ay pinapayagan naman kami ng aming mga magulang dahil mababait naman talaga sila. Si Aaron ang sponsor ng entrance fee naming lahat. Babayad sana kami pero sabi niya
Siya na raw ang bahala. Si Charlie naman ang nagbayad ng cottage. Masayang masaya kami kahit na pinagtitripan kami ng aming mga kasamahan. Ikaw talaga, Aaron, wala ka ba talagang balak tumigil dyan sa panunukso mo sa amin? Last na to ha, walang kami ni Charlie. Hindi kami magkasintahan, okay ba? Okay. Ang sagot niya, Mama Mia, pero parang nakasulat naman sa kanyang mukha ang sinasabing, hindi talaga ako maniniwala sa inyo. Iniwanan ko na lang sila sa may cottage dahil parang wala silang balak na tumigil sa kakatukso sa aming dalawa ni Charlie. Doon ako sa pool, Mama Mia. Hindi nagtagal ay sumunod na rin sa akin ang iba pang mga babae naming barkada. Ilang minuto pa, Mama Mia, ay meron ding lumapit sa amin na mga kalalakihan at nakipagkilala. Mga kaidaran lang din namin. Siguro nga mga matanda sila sa amin ng mga 1 hanggang 3 taon pero parang hindi naman masyadong malayo ang agwat ng edad namin sa isa't isa. Nagkakausap kami nung mga lalaking yon. Nung lumingon ako sa may cottage, Mama Mia, ay nakita kong nakatingin sa aming mga babae sina Aaron at Charlie. Sure ko, Mama Mia, na parang itong si Aaron ay naging isang demonyong sa gigilid na nagsasabi ng kung ano-ano kay Charlie. Kasi nakikita ko na sa mukha ni Charlie na parang naiinis na siya. Siloso pa naman ang boyfriend ko na to, Mama Mia. Para bang sinisingil na niya ako sa sinabi niyang hindi dapat ako mag-e-entertain ng iba kahit walang ibang nakakaalam tungkol sa relasyon naming dalawa. Ewan ko ba. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Charlie, naging meeting place namin ang dike na malayo sa amin. Alam kasi namin na hindi masyadong marami ang gumagala doon. Kung gumagala naman kami, Mama Mia, ay dun kami sa kabilang lungsod at kakain sa barbecuehan o sa may balutan. Hindi na rin umuuwi si Charlie dun sa amin dahil dun na rin siya sa lungsod tumira dahil ang kaniyang sabi sa kaniyang mga magulang at mga kapatid ay para raw hindi na siya masyadong pagod kasi nakakapagod daw ang kaniyang trabaho. Kahit ang totoo ay magkasama lang naman kami sa kaniyang mga vacant time. May isang araw, Mama Mia, na nandun ako sa bahay at dumating sa bahay namin ang pamangkin ni Charlie. Hinahanap siya ng kanyang pamangkin sa akin at sabi ko bakit sa akin niya hahanapin si Charlie. Hindi ba boyfriend mo si Tito Charlie? Ano? Sino may sabi sa'yo? Hindi oh. Si Papa. Kinabahan talaga ako ng husto nung mga panahon na yon. Buti na lang at hindi narinig ng mama ko ang sinabi ng pamangkin ni Charlie. Alam mo, yang papa mo kung ano-anong sinasabi. Hindi ko boyfriend ng tito mo. Nakita namin yung picture mo sa cellphone ni Tito Charlie. Mama Mia, inis na talaga ako nung mga panahon na yon. Baka hindi yun ako. Ikaw yun. Ininsist pa niya. Sinabi kong baka kamukha ko lang pero sabi niya ako raw talaga yung screensaver ng cellphone ng tito niya. Bahala ka, hindi kami mag-boyfriend at girlfriend ng tito mo. Ewan ko kung hindi kayo maniniwala, wala akong pakialam, sabi ko. Mama Mia, o aaminin ko, kung napakalaking kasalanan ng pagsisinungaling ay maiimpyerno na talaga ako dahil nagsisinungaling ako sa lahat. Pagkita namin again ni Charlie ay sinabi ko sa kanya ang nakita ng kanyang pamangkin. Bakit kasi ginawa mo yung screensaver? Palitan mo nga. Ayoko. Yun ang gusto kong screensaver. Kahit anong pilit ko kay Charlie na palitan niya ang screensaver niya ay hindi niya ginawa, Mama Mia. Sabi niya, hindi raw ako ang dapat magdedesisyon noon dahil yun na lang daw ang tanging paraan para mai-assure niya ang sarili niyang girlfriend niya ako. Kahit patago-tago ang relasyon namin ay nasulit naman naming dalawa ang bonding namin ni Charlie. May isang time noon, gabi na, Mama Mia, nung nag-text siya sa akin na kinabukasan daw ay pupunta kami sa isang resort. Magdala raw ako ng damit. Uuwi din daw naman kami kinahapunan, Mama Mia, pero maagang-maaga raw kami aalis. 5 a.m. yon.
Nag-prepare ako ng 3 pares ng damit. Yung isa ay panligo, Mama Mia. Aga kaming natulog at maaga rin kaming umalis kinabukasan. Napakalayo ng biyahe namin. Tumigil kami sa isang syudad at bumili kami ng babaunin naming mga pagkain. Napakalayo ng resort na yon. Pero napakaganda naman at sulit naman ang biyahe, Mama Mia. May view iyon sa bulkan kaya sakto talaga na wala ng fogs nung dumating kami. May dala palang tent si Charlie na siyang ginagawa naming camping site. Ito ang isa sa pinaka-sweet na bonding naming dalawa na kaming dalawa lang. Nature plus foods plus Charlie equals total happiness. May mga times, Mama Mia, kung uupo ako ay bigla-bigla siyang nahihiga sa paa ko. Pagkatapos ay hinahawakan niya ang kaliwa kong kamay at sinasabi niyang balang araw ay lalagyan daw niya ng singsing yung pala singsingan ko. Paminsan-minsan ay bigla niya akong niyayakap. Bigla niya akong kinikis. Conservative naman si Charlie, Mama Mia. Kaya nga one-piece bathing suit ang dala ko nung nag-outing kaming dalawa. Pero kahit na one-piece yun ay pinagsuot pa rin niya ako ng shorts. Nag-enjoy naman kami sa buong araw naming bonding noon. Nasa biyahe na kami pa uwi nung nakita naming napakadilim na ng paligid kahit hapon pa yun. Mukhang uulan. Wala pa nga kami sa kalagitnaan ng biyahe ay bumuhos ng pagkalakas-lakas na ulan, Mama Mia. Wala kaming dalang raincoat nung mga panahon na yon at pareho kaming naka-helmet. Kaya naman nahihirapan si Charlie na mag-drive kasi halos hindi na niya kita yung daan. Nabigla na lamang ako nung biglang tumigil ang kaniyang motor, Mama Mia. Pagkatapos ay lumiko siya at dumiretso sa entrance lane ng isang building, papuntang parking lot. Wala akong idea kung anong lugar yon, Mama Mia. Akala ko talaga ay magpapasilong lamang kami at magpapatila ng ulan. Akala ko normal establishment lamang yon. Pero nung tumingala ako at nakita ko yung karatula na isa pala yung Express Inn, ay biglang nanlaki ang mga mata ko at nilingon ko si Charlie. Kahit kailan ay hindi pa kami nakakapasok sa ganon. At least ako, hindi pa nakakapasok sa ganon. Tara, sabi ni Charlie. Bakit dito? Magpahinga lang muna tayo. Magpapatila ng ulan. Tara. Hinawakan niya ang kamay ko at pumunta na kami sa may reception. Mama Mia, bawat hakbang ko, pakiramdam ko ay mas lalo akong kinakabahan. For the first time ay nakapasok ako sa isang inn. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko at napaka-advance na ng isip ko nung mga panahon na yon. What if mabuntis ako? What if iiwan niya ako pagkatapos niya akong makuha? What if hihiwalayan niya ako, Mama Mia, kapag may nangyari na sa aming dalawa? Hindi ko alam kung ano ba ang magiging reaksyon ko noon dahil napupuno na ng mga what ifs ang utak ko. Sobrang kaba na talaga ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano ng mukha ko nung mga panahon na yun, Mama Mia, dahil yung utak ko ay kung saan-saan na napupunta. Agad pinisil ni Charlie yung kamay kong hawak-hawak niya at pinulungan niya ako. Maputlang-maputla ka na. Tumawa siya na siyang naging dahilan kung bakit mas lalo tuloy akong nahiya at kinabahan. Pagkatapos ng transaction niya dun sa may reception area ay umakyat na kami sa second floor. Mama Mia, kasunod ng kanilang staff kung saan ay binuksan nito ang isang room at iniabot kay Charlie yung susi. Pumasok na una si Charlie samantalang ako ay tumigil sa may pintuan. Halika na, magpapatila lang tayo ng ulan, uy, sabi niya habang tumatawa. Napamura ako noon sa utak ko. Talaga bang ganun lang ang gagawin namin? Halos lumuwa na ang puso ko sa kinalalagyan nito, Mama Mia. Hindi pa rin ako makagalaw. Hindi pa rin ako makahakbang.
Pagkatapos ay tinanggal niya ang bag niya at binalikan niya ako at hinalikan sa aking noo. Huwag kang mag-alala, Yam. Napakataas ng respeto ko sa'yo. Hindi kita gagalawin. Hinalikan niya ako, Mama Mia, and this time ay sa may cheeks ko na. Tinanggal niya yung bag ko, pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ko at pinapasok doon at saka nilock yung pintuan. Hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko noon. May extra ka pa bang pambihis? Ewan ko kung hindi nabasa. Teka, titignan ko. Binuksan ko yung zipper ng bag ko at buti na lang at naka-ziplock yung mga damit ko kaya hindi ito nabasa. Okay ka lang ba, Yam? Mauna ka nang maligo para hindi ka magkasakit. Inabot niya sa akin yung towel ng hotel, Mama Mia, at pumasok na ako at naligo na ako. Ilang saglit pa ay lumabas na ako para makaligo rin si Charlie. Paglabas ko ay agad din naman siyang pumasok. Ako naman, Mama Mia, ay patingin-tingin lamang sa cellphone ko habang inaantay siyang matapos maligo. Nung tapos na siya ay umupo siya sa tabi ko. 3 hours lang tayo rito. Aantayin lang nating tumila yung ulan. Check ko mamaya sa labas. Okay, sige. Mama Mia, nakakita ako ng remote. Dahil nga gustong-gusto kong mawala yung boredom at yung kung anong awkwardness sa pagitan namin ay binuksan ko yung TV. Bigla namang nag-play yung isang scandal sa TV. Dali-dali ko yung pinatay at napapamura talaga ako ng wala sa oras. Bakit ba yung management ng mga ganun ang default na channel? Nakakahiya. Parehang parang lumuwa ang mga mata naming dalawa ni Charlie at nagkatinginan kami. Tumayo ako at syempre nag-aalibay ako noon na pinapatuyo ang buhok ko. Alam kong init na ang mukha ko, Mama Mia. Alam kong namumula na ako. Alam kong pareho kami ni Charlie na hindi komportable sa loob. Mama Mia, may kwarto pa talaga na halos puro salamin. Yung wall, salamin. Yung bubong, salamin. Kisame, salamin. Kahit saan ka lumingon ay salamin. Yam? Tawag ni Charlie. Kailan mo ba ipapaalam sa iba yung tungkol sa relasyon nating dalawa? Okay lang naman na tayo lang ang nakakaalam, hindi ba? Sabi ko. Pero mas mabuti sana, Yam, kung alam ng bawat pamilya natin. Sa susunod na lang, kapag 18 na ako. Tumayo siya at lumapit sa akin at niyakap niya ako. Yumakap din naman ako pabalik sa kanya. Pagkatapos noon ay hinalikan niya ang noo ko, Mama Mia. Pumikit lamang ako. Hinalikan niya ang mga mata ko, tapos yung ilong ko, tapos yung lips ko. Tulong, mga langit. Parang nawawalan ako ng lakas. Parang nangihina ang tuhod ko na para bang natutunaw ang mga ito. Dahan-dahan niya akong ginaguide, palakad papunta sa my bed. Kahit na magkahalikan at magkahinang pa rin ang mga labi namin. Mama Mia, nung bumangga na ang legs ko sa my bed ay dahan-dahan niya akong pinahiga at siya naman ay nakapatong sa aking harapan. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ko yung kanyang pagkalalaki. Alam ko, Mama Mia. Alam ko nung mga panahon na yon na tinatablan na siya. Na naa-arouse na siya. Tapos bigla siyang tumigil. Ako naman ay parang nahimasmasan din sa pagtigil niya. Pagkatapos noon ay humiga siya sa tabi ko. Sorry, Yam. Nadala lang ako ng emosyon ko. Hindi pa dapat. May tamang panahon para dito, sabi ko. Oo nga, darating din tayo dyan. Sabi naman niya at niyakap niya ako, Mama Mia. I love you, Yam. I love you too, sabi ko. Nagdesisyon kaming dalawa ni Charlie na lumabas na lang, Mama Mia, para dun na lang titignan kung tumila na ba ang ulan para less temptation din. Pagkatapos noon ay nagbihis na kami at nagbayad at umalis na rin. Nadala talaga ako nung mga panahon na yon dahil sa sobrang takot ko, Mama Mia.
Buti na lang at nagawang mag-control ni Charlie ng kanyang emosyon dahil kung hindi, ay hindi rin naman talaga ako tututol sa gusto niyang mangyari. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay abot-abot na rin ang kabang nararamdaman ko. May isang time, Mama Mia, na nasa school ako. Habang naglalakad ako sa may building ay nabigla na lamang ako nung meron akong naamoy na parang perfume ni Charlie. Lumingali nga ako sa paligid at nakita ko nga siya. Nakatitig sa akin. Pakiramdam ko noon ay parang nananaginip ako, so patuloy lang ako sa paglalakad. Ilang sandali pa, Mama Mia, ay agad niya akong sinalubong. Sabi ko na nga, ba't nandito ka eh? Paano mo nalaman? Yang perfume mo? Ay tama, oo nga pala. Napakalakas nga pala ng pang-amoy mo. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay sabi niya aantayin niya ako dahil may pupuntahan kami pagkatapos ng klase ko. Noted, Mr. Chairman, sabi ko. Tumawa naman ako nung umalis siya. Ilang buwan na gano'n ang routine namin. Magkarelasyon kami kapag nasa lungsod kami. Barkada kami kapag nakakauwi sa amin. Lagi na lamang akong pinipilit ni Charlie na ibulgar na sa iba yung tungkol sa aming relasyon pero humihindi pa rin ako. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay hindi pa talaga ako ready. Parang gustong gusto ko pa na aakalain ng mga magulang ko na single pa rin ako, na ako pa rin yung mabait nilang anak. Hanggang sa isang araw, nag-uusap sa chat ang aming mga kaklase nung high school na magkakaroon kami ng reunion. Sinabi ko naman kay Charlie yon, Mama Mia. Sabi ko ay pupunta kami sa bahay at ang sabi ko ay wag na lang niya kaming samahan para walang duda. Halos mga babae kami nung mga panahon na yon. Pero meron din kaming kasamang ibang mga lalaki at mga binabae. Hanggang sa sinabi ko noon, Mama Mia, na may disco sa kabilang barangay at kasama kami doon kasi nga bilang pagmi-meeting na rin sa aming gagawing reunion. Sasama ka sa kanila? Oo eh. Bakit naman? Pwede naman kayong mag-meeting dun sa bahay ninyo. Yam, pwede ba pagkatiwalaan mo ko? Sabi ko naman. Okay, sige. Pagkakatiwalaan kita. Pero susunod kami dun sa disco ha? Sabi niya. Sino kasama mo? Si Aaron, sasama ko siya. Okay, sige. Pero Mama Mia, nung nasa disco na kami ay nabigla ako kung bakit si Aaron lang ang nandoon. Bakit ikaw lang? Nasaan si Charlie? Tanong ko. Si Charlie? Si Charlie hinahanap mo? Biro pa niya sa akin. Oo nga, nasan si Charlie? Sabi ko naman. Sabi niya kasi pupunta ang barkada dito palusot ko. Si Charlie, nakita ko kanina dun sa parang may bingguhan. May kasama yung babae Siguro girlfriend niya yon. Nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay parang nauubusan ako ng hangin. Na-shock ako. Ang mga kaibigan ko naman ay parang hindi mapakali kasi nga palihim kong sinabi sa iba na boyfriend ko na si Charlie. Wait, parang nasaktan ako ng konti Sino ba yung babaeng kasama ni Charlie? Tanong naman ng isa ko pang kaibigan. Yung dalagang pamangkin ni Tito June dun sa may bingguhan? Si Stella? Oo, yun ang pangalan niya. Girlfriend niya yun? Siguro, ewan ko. Pero nung nakita ko sila, palagi silang magkasama palagi silang nagkakausap na parang seryosong seryoso. Baka girlfriend niya o di kaya'y nililigawan. Sabi naman nung isang hindi nakakaalam tungkol sa relasyon namin ni Charlie. Nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay hindi ko maintindihan ang sarili ko. Gustong gusto kong sumigaw na parang hinahabol ko rin
ang aking paghinga. Pero syempre, Mama Mia, walang dapat makaalam tungkol sa pagbe-breakdown ko emotionally. Itinago ko na lang yun sa sarili ko. Okay ka lang ba, Shera? Tanong ni Aaron. Ngumiti ako ng pagka-sweet-sweet. Gano'n naman talaga ako eh. Napakagaling kong mang-plastic ng smile. Napakagaling kong mag-pretend na ayos lang ako. Kahit na ang totoo ay nasasaktan ako. Kahit na ang totoo ay parang nadudurog ako. Pero syempre hindi ko pinapahalata, Mama Mia. At ang naging dahilan lang noon ay syempre ang pagtatago ko ng tungkol sa relasyon namin ni Charlie. Kaya ang ginawa ko ay nagpaka-wild ako nun sa dance floor. Patalon-talon ako, pasigaw-sigaw para lang mailabas ko ang bigat na nararamdaman ko. Pagiling-giling. Basta wild akong magsayaw nung mga panahon na yon, Mama Mia. Meron ngang nag-offer sa akin ng isang shot, pero nung mga panahon na yon kahit hindi ako umiinom ay hindi ko yon tinanggihan. Agad ko yung tinungga, Mama Mia. Para akong hindi makatanggap at umaalingaw-ngaw pa rin sa tenga ko yung mga sinabing girlfriend ni Charlie o baka nililigawan yung kanyang kasama. Maganda kasi yung Stella na yon, Mama Mia. Kahit hindi pa confirm ay parang basag na ang puso ko. Nung nagpalit na ng sweet music ay bigla akong lumapit sa ex ko at nakipagsayaw ako. Syempre kasama ko yung ex ko nun, Mama Mia, kasi nga mga kaklase ko yung mga kasama ko doon. Nagsayaw kaming dalawa. Kailangan ko kasing mawala sa utak ko na apektado ako kung may iba mang pinopormahan si Charlie. Dapat ang makita nila ay ayos lang ako. Dapat ang makita nila ay parang walang akong pakialam sa balitang yun. Nag-usap kaming dalawa ng ex ko habang nagsasayaw, Mama Mia. Sweet na sweet yung sayaw na yon. Nung biglang magsabi ang ex ko na nandoon daw si Charlie. Tinignan ko si Charlie, Mama Mia, pero saglit lang at binalik ko ang tuon ko sa ex ko at ngumiti ako. Oh, chairman, nandito ka pala, sabi ko. San yung kadate mo? Kasama mo? Mag-usap tayo. Excuse muna sa'yo ha, sabi ni Charlie dun sa ex ko. Agad niya akong hinawakan sa kamay ko at hinila papunta sa may kanto ng court kung saan malayo kami sa sound system. Galit na galit ang mukha niya nung mga panahon na yon. Eto ba yung rason mo kung bakit ayaw mong sabihin sa iba na girlfriend kita? Para malaya ka pa rin mag-entertain ng iba, hayam? Huwag mo akong baliktarin, Charlie. Sa ating dalawa, ikaw ang mas naunang nakipag-entertain ng iba. Anong entertain? Huwag ka na nga magbulag-bulagan, Charlie. Dahil alam ko na ang totoo. Sige, sabihin mo nga, saan ka galing? Sino kasama mo? Sa may bingguhan. At tapos sino kasama mo? Si Stella, may tinatanong lang ako sa kanya. May tinatanong ka? Sa dami ng pwede mong tanungan, bakit si Stella pa? At bakit inabot kayo ng ilang oras bago matapos? Ilang tanong ba yon, ha? Unlimited na tanong ba yon? Huwag mo nga akong ginagago, Charlie, dahil hindi ako pinanganak kahapon. Bakit ba pinagseselosan mo si Stella? Wala naman kaming ginagawang masama. Ay wow, dapat ba palakpakan kita? Dahil may kasama kang iba? Dahil may kausap kang iba? Dahil hindi ka tumupad sa usapan natin na sasabay ka kay Aaron papunta dito? Dumating na lang ang lahat pati yung iba nating kabarkada na hindi imbitado dito ay nakapunta rito. Ikaw, na may usapan tayo, wala. Dahil san ka? Nandun, kausap yung Stellang yon. Marami kasi akong tinatanong sa kanya tungkol sa Japanese Training Center na malapit sa kanila. Ano bang mali doon? Wala palang mali doon. Walang mali na in-Indian mo yung girlfriend mo dahil pumunta ka doon sa babaeng yon. Hindi naman kita in-Indian nandito naman na ako. Nandito ka nga. Pero ilang oras na ba ang lumipas? Pwede wag mo akong pagdudahan, Shera. Maayos akong lalaki. Maayos ako sa'yo. Wow. Sino bang hindi magdududa sa'yo? Gabing-gabi na. Tapos hindi ka sumabay dun sa mga kaibigan natin papunta dito.
Dahil sino ang kasama mo nga again? Si Stella. So nagsiselos ka? Kaya ka nakipagsayaw dun sa ex mo, ha? Para naman hindi ako magmukhang tanga sa kakaantay sa'yo, Charlie. Alam mo naman sa umpisa pa lang, di ba? Alam mo naman sa umpisa pa lang nagdududa na silang lahat na boyfriend kita. Tapos nakita ka pa nilang may kasamang iba. Tapos anong gusto mo? Magmumukmuk ako dito para ma-confirm nila na boyfriend mo nga o boyfriend nga kita? Bakit mo ba ako pinapanadaling papunta dito? Kasama mo naman ang mga kaibigan at kaklase mo, 'di ba? Yun pala ang rason mo. Yun ang rason mo kaya nagtagal ka dun kay Stella. Bakit ba selos na selos ka dyan? Ikaw naman ang may gusto nito eh. Ikaw ang may gustong itago ang tungkol sa relasyon nating dalawa. Ikaw ang gusto na wag ipaalam sa iba na boyfriend mo ako. Ano bang bali ko? Ano bang mali ko kung bakit hindi ka proud sa akin? Ha, Shera? Sa umpisa pa lang, Charlie. Sa umpisa pa lang. Napag-usapan na natin to. Pumayag ka. Tapos ngayon maniningil ka sa akin? Karapatan kong maningil. Karapatan ko yun. Dahil matino akong boyfriend, hindi dapat ako kinakahiya. Ngayon, sige, mamili ka. Sasabihin mo sa lahat na tayo na. Kaklaruhin mo sa kanila ang tungkol sa relasyon natin para hindi na tayo magtago-tago pa? O tatapusin na natin to? Agad niyang ginawakan ng kamay ko, Mama Mia, pero nagmatigas ako. Sinubukan kong tanggalin ang kamay ko sa pagkakahawak niya. Tara na! Bakit ka tumigil dyan? Hindi mo pa rin ba kaya? Meron ka bang pinoprotektahang damdamin? May tao ka bang ayaw masaktan? Aside sa akin, may iba ka pa ba? San ba galing yan, Charlie? So bakit hindi mo nga kaya? Nakita ako sa mukha niyang galit na talaga siya, Mama Mia. Nilakumos niya ng kaniyang mga kamay ang kaniyang pagmumukha. Malakad-lakad siya, paikot-ikot. Bawat lakad ay ramdam ko ang bigat ng kaniyang damdamin. Alam ko na kung bakit. Dahil ayaw mong mawala yung mga admirers mo, tama ba? Oh, sige. Naiintindihan ko. Kung ganito lang ang setup na gusto mo sa ating dalawa, Shera, mas mabuti pa sigurong itigil natin to. Na-shock ako sa desisyon niya, Mama Mia, pero out of nowhere, imbis na umiyak ako ay tumawa ako. Wow! Nagmamadali? Ako ba talaga? Ako ba talaga ang tinatakot mo? Si bakit? May naka-reserve ka ng ipapalit sa akin kapag tapos na tayo, ha, Charlie? Wala akong kasalanan sa'yo, Shera. Alam ng Diyos yan. Siguraduhin mo lang. Oo, sigurado ako. Wala akong maling ginagawa sa relasyon natin. Inintindi kita hanggat sa makakaya ko. Binigyan kita ng panahon pero hanggang ngayon, matigas ka pa rin. Hindi ko deserve ang ganitong uri ng relasyon. Hindi ko deserve ang ganitong klaseng treatment sa akin. Tayo nga, pero wala namang nakakaalam na tayo. Kasi bakit? Hindi ka proud na ako yung boyfriend mo, ha? Ano bang mali sa akin na hindi mo ako magawang maipagmalaki sa iba? Kahit anong balancing gawin ko sa isip ko, wala talaga akong maisip na tamang rason para ikahiya mo ko eh. Kaya ngayon magdesisyon ka. Maghihiwalay tayo o ipapaalam natin sa lahat ang tungkol sa ating dalawa? Mahal ko si Charlie, Mama Mia. Pero meron po akong mabigat na rason kung bakit hindi ko maibulgar-bulgar sa iba ang tungkol sa aming dalawa, lalo na sa pamilya ko. Gusto mong maghiwalay tayo? Di maghiwalay tayo, sabi ko. Gumiti si Charlie. Gumiti siya. Hindi yung ngiti na masaya, kundi yung ngiti na nasasaktan. Pagkatapos noon ay bigla niyang sinuntok ang poste sa may gilid. Hindi siya makapaniwala sa nagawa kong desisyon, Mama Mia. Ilang minuto siyang hindi nagsalita. Umiyak siya. Ilang sandali pa ay lumapit siya sa akin. At pinapahiran yung mga luha niya. Grabe ka, Shera. Napakasimple lang ng kondisyon ko sa'yo pero mas pipiliin mo pang humiwalay at bumitaw sa akin.
Sige, kung pakiramdam mo yun ang makakabuti sa ating dalawa, tatanggapin ko. Hindi ko na ipagpipilitan ang sarili ko sa'yo. Salamat. Mama Mia, kahit anong pigil ko ay tumulo pa rin ang mga luha sa mga mata ko habang tinitignan ko si Charlie na unti-unting naglalakad palayo sa akin. Baliw na siguro ako, abnormal, bobo, o kung ano pa bang dapat na itawag niyo sa akin. Pero meron po akong rason, Mama Mia. Ang rason po noon ay ang ate ko. Ang ate ko kasi, Mama Mia, ay nagkaroon ng karelasyon na kapitbahay lang din namin noon. Third year ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. Sanay na akong laging nag-aaway ang ate at mama ko tungkol sa relasyon ni ate dun sa kanyang boyfriend. Sanay na ako noon, kaya naman nung umagang yon habang naglalaba ako ay binaliwala ko na lamang ang kanilang mga sagutan. Pagkatapos kong maglaba ay umalis ako kasi may practice kami sa aming mga dulaan nung araw na yon. Pumayag naman kasi ang mama ko basta ba tapos na ang mga gawain ko sa bahay. Pero nung pagbalik ko, Mama Mia, ay nabigla ako sa katahimikan ng bahay namin. Akala ko kung anong nangyari. Pagpasok ko sa loob ng kwarto ay nandun ang mama ko at natutulog. Ginising ko siya at tinanong kung bakit hindi pa sila kumakain kasi hindi pa po nababawasan yung ulam sa may kusina pati na rin yung kanin. 7 p.m. na kasi ako noon nang dumating. Sanay kasi kami sa bahay na 6 p.m. pa lamang ay naghahapunan na kami. Kaya naman nagulat ako kung bakit wala pang kumakain at si mama lang ang tao sa bahay. Tinanong ko siya, Mama Mia, kung nasaan ang papa. Sabi niya ay umalis daw. Tinanong ko kung nasaan ang iba kong mga kapatid, umalis din daw. Nasaan si ate? Ayun, naglayas. Sabi niya. Mama Mia, hinanap ko ang ate ko. Hindi kasi niya ugali ang maglayas. Noong hinanap ko siya ay nakita ko siya sa bahay ng isa naming kapitbahay. Nung tinanong ko siya kung anong nangyari, sabi niya hindi na raw siya uuwi sa amin. Sabi niya, Mama Mia, hindi na raw niya kami kikilalaning pamilya, lalong-lalo na ang mama ko. Naisip ko noon, ano ba talagang nangyayari? Doon ko nalaman, Mama Mia. Doon ko nalaman ng isang masakit na katotohanan. Nalaman pala ng mama ko na buntis ang ate ko dun sa boyfriend niya. Sa labis nilang away ay nagkasakitan sila hindi lamang sa mga salita kundi pati physically. First time kasing sinampal-sampal ng mama ko ang ate ko. At siguro, Mama Mia, kapag hindi ka sanay na nasasaktan, kapag nasaktan ka, ang una mong reflex ay ang lumaban. Kaya nasaktan din ng ate ko ang mama ko nung mga panahon na yon na siyang lalong ikinagalit ni mama. Galit na galit siya. Kaya naman sa sobrang galit niya ay tinulak niya papalayo si ate at bumagsak ito sa may damuhan. Buti na lang at walang nangyari sa kanya. Pagkatapos noon ay pumasok daw sa loob ng bahay ang mama ko at pagbalik nito ay hinihagis na palabas ng bahay namin ang mga gamit ni ate. Yun ay ang sabi sa akin ng aming mga kapitbahay na nakasaksi sa mga pangyayari. Para raw nagkaroon ng taping sa pelikula dun sa bahay namin. Wala kasi ako nung mangyari yun, Mama Mia. Kaya naman nagulat na lamang ako kung bakit yun nangyari. Yun ang dahilan. Kasi pagkatapos ng nangyari yun kay ate, ay sinabi ng mama ko na kapag nagkaroon ulit kami ng mga boyfriend ay lumayas na lamang kami. Yes, may boyfriend ako nung high school pero laro-laro lang naman yun. Hindi naman yun totoo. Pero ngayon kay Charlie ay seryosohan na kasi, Mama Mia. Seryosohan na kaya naman hindi ko na talaga lubos akalain na matatapos din pala kami. Ang gusto ko sana kasi ay legal na ang edad ko kapag sinabi ko sa mga magulang ko ang tungkol sa relasyon namin. Ang gusto ko kasi ay hindi ako matulad sa ate ko. Ang gusto ko kasi, Mama Mia, ay bigyan ng kapayapaan ng loob ang mama ko.
ayoko kasing ma-stress ulit siya. Kasi pagkatapos nung nangyari kay ate, nung lumaya siya at nagpakalayo-layo sila ng boyfriend niya, ang mama ko po ay makailang beses na sinugod sa ospital dahil sa sakit niya sa puso. Ayokong makadagdag ng ganong alalahanin sa kanya, Mama Mia. Kaya naman, nung seryoso na kaming dalawa ni Charlie ay mas pinili kong itago na lang muna. At yun ang hindi maintindihan ni Charlie. Yun ang hindi niya maintindihan dahil siguro mali ko rin naman kung bakit ko siya sinagot gayong hindi pa naman ako handang ipaalam sa iba ang tungkol sa relasyon naming dalawa. Kaya dun nga natapos ang tungkol sa amin ng lalaking mahal na mahal ko. Ay, grabe naman ito. Ako naman, may part 3 pa pala. Medyo mahaba talaga ito dahil sobrang haba. Sana bukas matapos na. Ewan ko, matatapos na ba ito bukas? Parang hindi pa. Parang sa Thursday ito matatapos. Pero sige, atin pong pipilitin. And syempre, wag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow ng ating mga social media accounts at i-share at i-like ang video na to. Mag-subscribe na rin dito sa ating channel, i-click ang notification bell para lagi ka pong updated sa tuwing may bago tayong video na ilalabas. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa ating mga letter senders at maraming salamat din sa inyong pagsuporta sa ating mga viewers and sa ating mga listeners. Hanggang bukas po ulit, ako pong muli ang inyong one and only Mama Mia dito lamang sa inyong paboritong programa. Magandang araw!